Yan, ready na po ang lahat. Kakain na po kami. Ayan o. Ito ba yung tira po yung corned beef nung kaninang umaga. Nagluto ako maaga. Ayan, luto na po siya. Sandukan natin ng kanin. Eh, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Kanin pa rin. Tubig pa. Hindi na pindot. Yan, mapagpalang araw sa inyo lahat. So, trabaho tayo ngayon. Huwag natin yung malalaki ulit. Matatapos na tayo. Tambak ka lang ito ngayon. So, finished product na ito. Yan, tapos na ito. Yan, pinakinis natin ito. Ito, kaya doon. Bali 5 po yan. N1, N2, N3, gilid, N4, N5. Yan yung sinusukat. At ang mga panukat natin na ito. Panukat. Yung haba. Ay, yung luwang ng loob. Ito naman yung luwang din ng loob. Ano na pagpantay ito. Siyempre yung ilaw. So 10 minutes. At sa banda dyan yung nakikita nyo parating, yan po yung bago namin. May pumasok po sa amin bago ngayon. At naka-4 na araw na siya. Parang wala siya experience kaya tuloy-tuloy siya. Habang nagtatrabaho tayo, explain ko sa inyo kung bakit wala ako na wedding ring ngayon. Yan, wala. So ayan po, i-voice over ko na lang. Yan, dito na po ako sa bahay, galing sa 7-Eleven at papahipahinga. Yun, at salamat sa Lord at yun, sumahod na nga tayo kanina. Yan, ito na. Sumahod na po tayo kanina at nakadalawang padala lang tayo at nangalahati po agad yung ating sinahod. Nakapagpadala lang tayo ng 2 sa 7-Eleven at nagbayad ng SSS at hindi pa po tapos doon at may papadalahan pa rin tayo. At bukod pa ron, may bayarin po rito sa bahay. Yung bahay, tas kuryente, ilaw, tas siyempre meron tayong grocery. So pagpalagay mga 3,000 din yun, o 2,000 sa NT. Tas meron tayong binabayaran din sa motor, mga gasolina. Tas maintenance ni Katie, sa change oil at iba pa. Kaya kinakailangan may allowance po rito. At siyempre sa vlogging, kinakailangan din may extra income. Kasi lalo na punta sa malalayo o kaya sa mga budget kung anong i-content natin. So kaya yung sahod dito sa Taiwan may matitira siya. Malaki nga yung sinahod ko pero may matitira siya na konti na lang, hindi sa buo siya. Kumbaga sa expectation ng iba. Tulad ko po, expectation ko dati nasa Pinas ako, hindi makaka-abroad. Pag ang sahod nung isa ay 60,000 na seaman, kinikwenta ko agad yan paano kung maka 5 years siya doon. 50 times 12 tas yung answer ron tatas pa sa 10. Kaya parang hindi nabawasan pero kumakain din po pala yung OFW saka may ginagawa kaya babawasan. Yan, hindi po para sa akin lang tong sahod na to. Kumbaga kadalasan ito sa mga bayarin saka sa Pilipinas padala at sa allowance dito. So hindi ko na po i-detalye kung magkano po yung sinahod ko pero malaki-laki po ngayon sinahod ko sa buong taong ko po rito. Malaki po yung sinahod ko kahit walang OT. Wala po kaming OT pero ang laki ng sahod kasi nga nagbigay si boss ng si Lopan ng bonus. So sigurado ako sa siya yung sa ghost month tapos dinagdagan niya kasi nga 2 po yung nag-resign sa amin at may isa mag-resign pa o kung matuloy tapos may bago dumating sa amin. Sana tuloy-tuloy siya, naka 1 week na siya. At about nga po pala dun sa sa wedding ring na aking na pasagingan dun sa last na vlog ko. So wala pa akong wedding ring at naisanla ko po yun. So yung iba nagsasabi malas daw isanla. So kanya-kanya naman paniniwala po yan. So pamahiin. So kahit sa scientist mo itanong, so hindi totoo yan pamahiin. Gawa-gawa lang po yan ng mga matatandang bulaan. Yan, pag may tumawid na pusa, huwag kang tatawid. E paano kung 50-50 na yung dadalhin sa ospital, may tumawid na pusa. So hindi mo na dadalhin, yun ang kamalasan. At yung bawal magwalis sa gabi. So maraming mga pamahiin na mga yung mga tatandang mga kwentong barbero sa probinsya dati na pinapaniwalaan ng mga wala pa natin mga TV, wala pa mga cellphone. So tumanim po yan sa from generation. Kaya po pinaniwalaan ng iba yung mga pamahiin na yan. Pero sa wedding ring, masama siyang isala kung talagang mapira ka o mayroon kang pera pa o kaya mayroon kang
masama siyang isanla kung hindi importante yung paggagamitan mo ng pera. So sa akin po, para maunawaan nyo, kaya naisanla ko po yung wedding ring kasi po nag-a-apply ako dito sa Taiwan. So kung mapapanood nyo po yung vlog ko, yung hindi pa ako nagbablog dito eh. Ang title po niya na ito, paano ako nakapunta ng Taiwan maski overage. So diyan ko po natalakay po yung aking pag-apply na 3 beses po akong binidikal na tinaniman ako ng sakit na meron daw akong TB sa baga. Kaya nakapunta-punta ako sa iba-ibang clinic para magpa-clearance, tas pa x-ray, tatlong clinic yun. Ang entrance dun, pagpunta mo ng clinic, nasa 10,000 po ang isang puntahan dun. Ano pa lang yun po yung entrance pa lang yun, yung mga gagawin sa'yo. Pag mayroong tama yung baga, so babanatan na naman ang x-ray, panibagong bayad na naman. Tapos mayroon na naman, sa isang clinic lang po yun. Tapos i-refer ako sa ibang ospital, sa Manila Doctors, bayad na naman po yun para magpa-clearance kasi babasahin po yung CD. So nakatatlong ganun po ako. Kaya po naubos din po yung ipon namin mag-asawa. At may baby kami noon na nagagamot din. May si Sayo nagagamot. Tapos nag-stop din po kami sa business doon kasi nga akala ko makakaalis ako. So ang nangyari po noon, naiano ko na po yung motor ko, naibenta ko na noon kasi nga akala ko makakaalis ako sa Taiwan. Naibenta ko siya ng mura lang kasi 1 year pa lang sa akin yung kabibili ko lang nung sagana pa kami. Tapos yung yung paalis na naman ako, si Lupan sa akin na subukan ko daw sa isa pang clinic. Yan yung pinakalas na agency, pinadala ko sa isang clinic. At yun, wala na rin kaming pera nun kasi nga kami lang naman ang inaasahan lang namin ng sarili lang. Kami lang, walang natulong dati nun sa amin. Kahit sa mga pamilya naman, may mga kanya-kanya na pong pamilya sila. So yung mga gastusin sa pag-apply, sa gastusin sa bahay, syempre may pamilya na ako, sarili po talaga, kaya kinakailangan talaga diskarte. At naisip na po namin mag-asawa, pag-desisyon na namin bago namin isanla yung wedding ring na lang kasi nga po kung babawasan namin yung panggamot ni baby, so maapektuhan po yung kanyang mga pag-medical at hindi namin pwedeng galawin yung pang-maintenance niya na nakaasalalay doon sa kanya na gamot. Kaya para sa pag-apply ko, sinala namin yung wedding ring ng mag-asawa kahit medyo sa puso namin kumbaga may kirot kasi nga tama ba itong gagawin natin, yun ang sabi namin. Pero naisip namin tama naman yan, so walang masama kung talagang paggagamitan namin kasi ang importante po sa hindi po importante yung wedding ring. Maganda yung wedding ring pero ang pinaka-importante yung relasyon nyo na fix na mag-asawa. Karamihan po ng may wedding ring, lalo mga artista, naghihiwalay po yan. So hindi nila sinasanla kasi mapera sila pero naghihiwalay sila. So, kaya invalid po yung sabing malas yung pagsasanla ng wedding ring. Ikukorek ko lang po yung iba. Wala pong malas pag nasa iyo yung may-ari ng mundo o may-ari na nagbibigay ng blessings sa atin si Lord. Minsan sinusubok tayo ng kalaban pero bibigyan tayo ng wisdom, knowledge kung ano yung gagawin natin. So may wedding ring kami, nabili po namin yung wedding ring sa Saudi Arabia last 2013 yata, 14. At mura lang yung bili namin dati noon. Nasa 2,300 real, dalawa na po siya. So compute natin, 2,300 real. 2,300 ay, di pala 2,600 real times 12 pa dati palitan, 31,000 po yun, dalawang singsing, 31,200 wedding ring na po siya, dalawa. At after po ngayon, nung sinala namin nung alis ako 2023, 22 ba yun? 23 2014 po kasi namin nabili yun. 2023 sobrang kulang na lang madubli po yung binili namin. 2014 namin binili o 2013 kasi nagpakasal kami 2014 po eh. Tapos sinala namin ng 2023, halos madubli po yung presyo. Kung 31,000 to, po siya, nasanla po siya ng sanla pa lang yun halos madubli po yan. Sobrang taas po ng value ng gold. At pagsanlaan po namin, hindi namin kumbaga pinasagad. Ibig sabihin talaga napakaganda pong po yung gold, napakagandang investment.
Biruin mo, kung nabili namin yung medyo makapal pa. Sobrang ano po siya, sobrang ganda po ng klase ng gold sa Saudi. 18 karat pa lang yun po yun, kasi kung gagamit po kami ng 21, kasi dati yung wedding ring namin na gagamitin sa kasal sa 21 karat, sinubukan ko suotin, tapos nagbuhat po ako ng mga baso-baso lang, nakukupi-kupi kasi malambot. Kaya ang binili po ng asawa ko 18 karat yung pinalit. Ganun po talaga naman sa mga singsing, kailangan 18 karat medyo matigas. Kasi mga 21 karat, mga hikaw, kwintas, yan po yung sa mga 21 karat. Pero kung magsusot kayo ng 21 karat na singsing, mayuyupi-yupi po yan. At yun, tinubos po siya nung maganda po, nagamit po yung pera para sa pag-a-apply ko nung punta ko rito sa Taiwan. Naibili siya ng dami nabili, mga gagamitin ko po rito sa pagtapa ko rito, mga underwear, medyas, at yung gastusin ko sa Manila, pabalik-balik, kasi Cavite to Manila, magastos din pagpupunta ron. At wala kaming business doon, kumbaga nag-stop kami kasi kala na makakalis na. Inabot din ng 1 year, kaya ganun kabilis ang pera. Kung gaano kalaki yung naipon namin, pag 1 year kang walang trabaho, 1 year ng trabaho, ganun kabilis mawala. At yun, nakarating po rito sa Taiwan, at after 5 months na natubos na po yung aming wedding ring. Natubos na, bali nabot din ng halos 7 months sa sanlaan yun. 5 months dito, tapos nung naisala namin 2 months pa yata, 2 months bago makaalis. At nung tingnan po namin, so wag na wag po kayong magpapatagal na sanla sa sa Cebuana po kami nagsanla. Wag na wag po kayo magpapatagal ng sanla na lalo wedding ring, kasi po sa Cebuana, pagtingin po nakita lang po nung last 2 months ng asawa ko, yung wedding ring po na bilog, may 2 butas doon na may biglang nagkaroon 2 butas, binawasan po ng Cebuana o chinik kung ampaw pero solid naman po yung gold namin. At ayon po sa pagtatanong ko sa kaibigan ko, sila rin po yung wedding ring nila o yung singsing na sinala, nagkakaroon ng butas. 2 po yung butas na ginawa doon sa wedding ring namin. Kasi pagkuha mo, pipirma ka na agad, tapos nakasiplak yun. So hindi na namin napansin sa bahay na. Tapos nag-search din ako sa Facebook, ang dami palang nakaranas po nun. Pagkuha nila ng singsing nila, may mga butas. So malaking kahit maliit na butas po yun, pag pinagsama-sama, gold kasi yan mataas ang value. Kaya po ingat po kayo sa pinagsasalaan nyo. So yun po sa akin, may butas po siya. Chinik sigurado yun kung ampaw o at pag butas yun, siyempre nabawasan, okay lang kung kiss-kiss kasi konti lang ang nabawas. Pero butas po talaga yun, binutasan ng 2 butas. At yun po, yun lang po sa mga nag-comments po na na-delete ko about po sa mga thumbnail ko about po sa thumbnail na single na ako. So pakitapos po yung video, hindi ko pa sasabihin yung thumbnail po kasi yan alam po yan ng vlogger. Karamihan po kasi ng mga nagni-react po dyan, karamihan mga vlogger din po yan, naggagamit lang po yan ng fake account na alam binabanggit yung sponsor, binabanggit yung mga subscriber na parang gustong pabagsakin na sabi, makahalata naman kayo mga sponsor o mga subscriber sa totoong ugali ng mga yan. So hindi agad tinatapos yung video, saka halata mo yung mga comments nila. At kung basta kasi yun, kung basta subscriber lang, hindi ganun mag-comments. So yun po yung ko na tapusin po yung video, tapos pagpasensyahan nyo lang po yung mga basher na ganyan. So normal lang po yan. At hindi naman po ako nagagalit ng husto sa mga basher, so pinagpipray ko po kayo. At yun po, thanks God sa employer namin yun. Thanks God din, nakuha na rin yung wedding ring namin. Kaso nasa Pilipinas pa po, at pag nakadaan si Papa Ryan doon, kung may time siya makadaan sa Cavite, baka ipasabay na lang po sa kanya pabalik kung babalik pa siya o kung magbabakasyon dito. Yan, nakatapos na po ako ng 8. Nakatapos na po ako ng 6. At bukas Friday walang pasok po yung mga Taiwanese, kami lang napaparayan. Si Ethan wala rin pasok. Patay natin dito yung exhaust pa. Pag nakain kasi maingay yan. Ayan.
epekto sa hangin. Yan, kain na po tayo. Ito na po yung pagkain. Yan, meron ditong chipay, karning prito, talong, tapos yung parang kikiam, tapos may ano yan, gulay na seaweeds, tapos pichay, tapos carrots, mustasa yung pait, tapos may kanin, tapos nasabaw po rito ng mushroom saka kamote yata. Tapos kain po tayo. Thank you Lord for this food. Bless this food na maging kalakalan sa akin. Thank you Lord sa company namin. Pagpalain mo sila sa amang pamilya at viewers. In Jesus name, amen. Talong na takso, mustasa, carrot, repolyo, pichay, seaweed, seaweed sa dagat. Nasaan dagat? Kikiam, sipay manok. Pauwi na po at medyo malakas ng hangin dito. Abot na dito yung bagyo. Inaambon-ambon na ulan na. So tama-tama. Sakay na tayo. Yan, dito na tayo sa bahay ngayon at may order po sa ating isda kanina. Mga isang timba daw o mga 30 piraso, 25 pataas. 25 to 30 piraso. So tingnan natin po kung makakapangisda tayo kasi medyo maulan. Galing trabaho. At yan, dito na naman sa bahay. Yan, magpipishing po sana tayo. Ito yung lambat saka yung ating mga gamit sa pangisda. Kaso nga lang, walang tigil po yung ulan. Nakarating na po siguro dito yung bagyo. Pakita po sa inyo. Si Casey, masusi na sana. Ipishing sana tayo. Malakas po yung ulan, hindi tayo makapangisda. Ano po yung kalagayan ng ano. Sobrang lakas po ng ulan yan, tapos yung langit, yan yung langit ang basa po. At baka po hindi tayo makapangisda at malakas po yung baha niyan, sobrang lakas ng baha niyan. Gagawin na lang po natin, ano lang po tayo, magluto-luto na lang tayo ng manok. Yung delivery po sa sunod na araw na lang po, sa ibang araw na lang. Kasi mahirap isakripisyo natin yung buhay natin pag ganyang baha. Lalo yung baha, yung ulan yan galing bundok yan mga ganyan. Kasi kanina mainit. Tapos paglabas namin ng mga 4:30, umuulan-ulan na. Hanggang ngayon pag uwi namin. Paparayan, basa na siguro yung bilog. Basa yung loob. Nagbihis lang po ako ng damit at bili tayo ng mauulam sa labas. Hindi pa natin alam kung anong ulamin. So hanap-hanap tayo. Yan, dito po sa aming lutuan dito, pinaglulutuan dito. Pinapatanggal na po ito ni Lupanya, yung may-ari dito ng dorm. So matagal naman po nakalagay dito ito, siya mismo naglagay niyan diyan. Pero kanina nung umaga pag nung nagluluto ako ng corned beef, napakarami po kasi basura dito. Ganito nakataas, dalawa. Tapos dito meron din basura dito. So bad trip po siya nung time na 'yon. Hindi naman po kami nagluto rito kasi nasa labas kami noon, nasa simbahan ako. Tapos kami ni Papa Ryan simula nung Friday hanggang Sunday hindi nagluluto dito. Noon lang umaga lang. Ang luto lang dito yung sa spaghetti. Pero kala siguro niya kami yung nagluto. Pero ang nagluluto po dito, nakikita niyo yun dito. Yan. Yung dalawang sa hulihan na Pero pinakamalakas pagluto yung sa hulihan. Dito niya tinatambak yung mga basura. Kaya kami po nadamay kami sa Lupanya na pinapatanggal na yung lutoan namin. Kaya dito na po siguro kami magluluto. Kasi po dito nagluluto din yung isa, yung dito sa kabila. Kaya nakikita siguro niya sa CCTV. Dito nagluluto, tapos binabagsak lang dito, binabagsak. Yan. So bayan natin siguro na susunod yan. Meron naman tayong dalawa dito patungan. Ito, para sa lahat naman yan . Yan. Ito, kami dapat ang mag-ano dito kasi kami yung kalaw sa pinakamatagal kasi itong dito, yung nagluluto dito. Ano po yan, bago pa lang dyan, umalis yung isa dyan, tumakas. Kaya binigay sa amin yan, kaso hindi kami dyan nagluluto kasi gumagalaw-galaw. So, tara po, hanap tayo ng mga ulam. Kung anong mga ulam natin. Yan, bali nagmotor po ako. Ayan.
Kasi baka maghanap tayo sa malalayo ng ulam. So medyo hindi pa tayo ngayon tilapia. Iba po yung lulutuin natin ngayon. Kasi pahinga muna tayo sa tilapia. Siguro tayo mayroon naman doon 5 pirasong pakpak. Try natin lutuin kung wala tayong makita sa ibang palengke. Yan, sarado po yung palengke pala rito. Ganda ron, sarado. So ano po tayo sa supermarket kung ano makikita. Yan, dito lang po tayo sa supermarket pumunta. Ay sarado yung palengke. Park natin dito, pasok tayo. Sarap lang. Oops, okay. Kuha po tayo ng basket. So dito lagi may music dito. Bigla lang tayo dito. Ang daming uling oh, nakasale. Ang gulay ko. Pero sa gulay naman po, pag usapang gulay, puro gulay kami sa pagtanghali. Pintang, karaming ulam po. Kaso hindi ko talaga makain po doon yung manok. Malansa yung manok, mas mabuti pa yung tayo nagluluto. Ayun, manok naman dito. Okay. Yan, kunin na po natin itong manok. Buto-buto po. Kasi po yan, mga pangmaramihan po yan, malalaking yan. Mga itim. 200 ang presyo, 90 nasa 400. Hindi naman po siya nagtitipid tayo, pero mas malasa po ito para sa amin. Ito. Buto na may laman yung sa ribs nya. So 34 lang po ang isa, 36 yung isa 34. At ang adobo natin, adobong mabilis. Siyempre pag adobo, ano yun, hanggang bukas na yun. Katitikim naman natin ang laman nung nakaraan. Kaya okay na yan. Siyempre, lagyan natin ng kakaiba. Yung mga kamote din na ano, mga kamote rin na medyo hindi siya pricey pero quality. Yan, dito po nilalagay nila mga sale. Yung mga naguhukay, kinuhukay, at nagmamaritisan, puputol. Yan, dito nila nilalagay. So lalagyan natin yung adobo. Yan. Tulad nito, 20 lang. 13. Lagyan natin ng kamote. Ayan. Mayroon na tayong kamote na may adobo. Wala pang 100. Wala pang masyadong vlogger dito kaya okay lang yan. So tara po. Hanap naman tayo ng ibang mapipili. Inumin, paulak. Yan, bayaran na po natin. So wala pa tong 100. Baka mga 100 nga ito. Dito sa hindi masungit. 91 lang po. Thank you. Tuloy na tayo. Wala pang 100. Mayroon tayo masarap na adobo. Yan po yung motor natin. So sabit natin dito. Punta na tayo sa dorm para magluto. Yan, hindi na tayo tatambay rito. Baka makakita tayo ng ibang tilapia. So yan, sabit na. At mag-helmet na tayo. Dito na tayo sa dorm. Yan na. So, maghiwa na tayo na Ricardo mamaya. Iyan, ibabad ko na po rito sa tubig yung karne natin. Kasi medyo frozen, medyo may yellow po siya. Ayan. Babad natin ng konti. Ayan, okay na yan. Tapos maghimay na po tayo dito. Maghiwa na po tayo ng mga Ricardo. Gagamitin po natin ay toyo, suka, paminta, pat 2 toyo. Isa lang toyo. Yan, luya, sibuyas, bawang. So, bawal natin isa toyo. Start na po tayo maghiwa ng luya, bawang, sibuyas. At mamaya balatan natin ito. At medyo magutom na po. Yung mga Vietnamese dito, mamaya maingay na dito sa kitchen mamaya. Kasi nasa ano po sila sa overtime ngayon. Overtime sila. Kasi hindi naman po lahat ng kumpanya rito ay mahina. Meron din po mga ilan na malakas. Kasi yung tulad po ng ano, mga factory po ng mga alcohol, yan, factory po ng mga pintang, mga plastic, yan, plastic paper. Meron ding malakas din po yung ano, yung factory po ng ano, ng mga paypay. Yung tinatawag nila mga card, yung mga pampaswerte nila.
mga pinapaniwalaan yung gamit sa simbahan. Yan, malalakas pong kumpanya yan. Kasi yung mga ganitong pananampalataya sa lugar na ito, Taiwanese, araw-araw sila nagsusunog. Oras-oras nga eh. Paniniwala po nila. So dinamihan ko po yung luya. So bahala na kaming maggat-gat. Mas masarap kasi maraming luya. Yung dating bagyo na dumaan na puro ulan, marami pong napinsala. Kaya pinagtatanggal po yung mga mangga ron. Kahit yung mga mangga naming tanim sa may bakod-bakod, pinutol po. Kasi yung mangga, pag ulan ng ulan, nalambot po yung palibot at binabagsakan yung mga bahay. At ngayon, yung nangyari po ngayon, puro ulan po yung nangyari sa may banda dun sa amin, sa Quezon Province. Kaya ingat po kayo. Naman po ito, malaman pa rin. Saka nandito yung sarap. Kasi yung iba, ayaw kainin to. Mas gusto ko pong kainin to kaysa doon sa laman lang. Wala na pong challenge pag yung puro laman na lang nakakain. Ganda yung may buto-buto. Kasi nasa buto po talaga yung sarap. Nasa buto. Para sa akin, pero para sa iba, yun po yung paniniwala niya. Yung panlasa niya. Hindi po ibig sabihin nagtitipid ako rito sa pagbili ko nito. Pero kasama na rin yun siyempre. Pagtitipid, pero pagkain po hindi ko po tinitipid. Marami po pagkain sa kumpanya namin. Pero pag ganito may buto-butong ganito, mas parang natataka po ako mag-ulam ng ganito. Kaysa doon sa bibili ko na kita na purong laman, parang hindi ko malasahan masyado, puro laman na. So, yung mga gadamster na mga pagkain, hindi rin po ako nandidiri sa ganun. Pero hindi ko po ako nakaranas ng ganun. Siguro kung hirap na siguro ako, kaya makapunta ako sa basang ganun. Try ko po. Pero dito bawal po dito sa dumpster dito. Nakalock po yung mga sinubukan ko silipin doon sa Costco. Yung mga salmon, di ba? Mga nakapack, tapos naka-ziplock. Sabi ko may bin dito sigurado. Pumunta kami sa likod eh. Nakalock po yung mga bin ng pagkain. Masarap daw po kasi yung walang hugas. Kasi nandun daw po yung lasa. Tatabang daw pag inuhugasan. Yan. Bibiro nga ako lagi nung isang ano dito dati. Yung nakaupa po rito na Vietnamese. Kasi lagi ako naligo. Pag umaga, papasok, ligo. Pagkadating, maglinis ng katawan, ligo. Sabi niya, tatabang daw ako. Tinranslate niya kasi hindi ko maintindihan sa Mandarin eh. Sabi niya, huwag daw akong ligo na ligo kasi tatabang daw ako. Mga ilang weeks nilipat ng asawa niya. Nilipat ng kalibin niya. Sinalang ko na pa yung kawali at meron na po siyang apoy. Yan, mainit na siya. Lagyan natin ng mantika. Siyempre may mantika lagi yan. Isa. Yan, pagsamahin na po natin bawang at sibuyas. Ito po yung napagbilan sa piras namin, 91 lang. At yun, may sukli pa. Kasi 2 box yung binigay ng employer namin. So, pwede natin ilagay yung manok. Yan. Pag hindi po ito naubos hanggang gabi, so hanggang bukas po na umaga. Yan lang, yung magugutoy natin yung napapanis. Bibigyo ko sa kabila. Kaya nasarhan niya yan. Ilagay po yung mga pampalasa. Lagyan natin ng tulo. Ito kasi yung masasabing adobo pag may toyo. Tapon pa. Lagay ko na nga rito. Tapon po yung toyo natin. Punasan na naman ngayon. Suka. Marami po ako magsuka. Hindi naman karamihan. Sakto lang. Tapos paminta. Yung iba hindi po naghahalo pag may suka. So ako rin po. Kasi gusto kong maluto yung
yung singaw niya, kumbaga bahala siyang mag-evaporate yan ng kanya. Takpan ko po at maya na lang po haluin. Mga ilang segundo lang. So, para hindi po lumabas agad yung amoy ng suka. Pag hinalo kasi lalabas. Yun yung ano ko, yun yung pinakang style ng pagluluto ko. So depende po sa inyo kung haluin niya. Walang problema po yan. Haluin na po natin. Pagkatapos ng 5 minutes. Yung kanyang amoy pumasok na po sa manok. Kaya amoy suka na yan. Kaya yung mga misis na amoy suka, ulala, masarap yan. Parang adobo ang lasa. Masarap sipsipin. Yung manok na ito, masarap sipsipin. Madali naman tayo. Pipilyo na naman, nadudulas na naman yung dila ko. Kaya tanggal ko lang ang kapilyo ko eh. Takpan po natin para manuot po yung lasa ng suka sa toyo sa mga ricado. So ngayon po maghiwa tayo ng kamote. Hiwain natin itong kamote, baka kamote pa ng iba. Hiwain po natin yung kamote, baka hiwain pa ng iba. Pula. Sana all pula. Paghirap po kayo magbalat ng kamote pag wala kayong peeler. Kung kaya hindi nyo makita, putulin nyo lang na ganyan. Tapos tayo nyo. Ganyan. Madali yung balatan. Kisa ganyan-ganyan kayo, masugatan pa kayo. Yan. Balat na siya. May beer na nga po pala ngayon, mga buwan. So magpapasko na naman. Bilis lang ng panahon. Yung mga OFW po, mga migrant, pag may mga okasyon tulad ng piyesta, bagong taon, o kaya piyesta, birthday, anniversary, diyan po kami nalulungkot. Yung mga kaarawan-kaarawan. Tatalokbong na lang po ng kumot tulad po nung ako sa Saudi Arabia, nung bago dating ko sa Saudi Arabia. Hindi ako lang homesick nung dating ko doon. Pero nung Pasko, ewan ba't biglang sobrang lungkot ko. Lumuluha na lang ako sa sa nakahiga. Pinipilit kong hindi lumuha pero napatak na ng luha ko. Iniisip ko lang yung masasaya sa Pilipinas na mga ginagawa namin. Na sama-sama kami lagi ng family pag New Year. Kahit gaano pa kalalayo yan, nauwi yan sila. Sama-sama kami kakain bago alas 12 ng magpapasko. Gigisingin kami yan, kaya hindi kami natulog. Sama-sama kami, kami po ng mga turutot, magsisindi ng mga putok. Tapos kakain, best na. Yun, hindi ko mapigilan yung luha ko. Tatalokbong na lang kami yan. Hindi lang pala ako, pati yung mga kasama ko rin. Nakakita ko yung isa, si Edward. Sabi ko, hindi ka dyan, Edward. Pagbukas ko ng kumot naluha pala. Sabi ko, naiyak ka, naluha ka. So, ganun po karamihan ng OFW. Lalo pa sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia po, nung time na nandun ako, bawal na bawal yung mga celebration ng Christian, mga Katolik, mga ganyan. Pananampalataya natin. Bawal mag-celebrate ng Pasko, walang parol. Pero ngayon, okay-minded na po sila. May mga tinitinda na rin sila mga Christmas tree. Sila mismo ang bumabati na Merry Christmas, Happy New Year. Yung mga nila, Valentine's Day, sila nang babati. Lamok. Soup na pala. Huwain ko lang. Yung hiwa po, ganyan lang malaki. Tiyaga po dito. Karamihan dito nauubos po sa abroad yung lakas saka edad ng mga OFW, mga migrant uuwi sa Pilipinas pag matanda na. Mahirap po yung umuwi ngayon yung bata-bata. Karamihan po na umuwi ngayon ng mga katrabaho sa ibang bansa. Tandaan na, kaya dito na nanirahan sa ibang bansa. Dahil po siyempre sa hirap ng buhay, hindi lang sa hirap ng buhay. May regular na kita dating dito sa ibang bansa. Biruin mo nga naman, dito sa Taiwan, 3 years ang kontrata. Dito sa Taiwan, 3 years ang kontrata. Sa Pinas, 6 months ang kontrata. Kung regular ka man sa Pinas, hindi sapat yung sahod. Kung sasapat man, pero hindi mo magagawa yung mga
Iba pang gusto mong gawin. Bihirang-bihira yung nakaka-upload po. Yung po mga iba pong nagtatrabaho ng malaking sahod, mga ano, real estate, mga mas maganda trabaho, yun lang po ang siguro okay mga ba, saka yung mga businessman, mga business minded. Basa po natin ito. Kasi ilagay po natin ito mamaya. Yun, nahugasan ko na itong kamote at lagay na po natin dito. Dapat to kanina pa eh, pero okay lang po yan, manipis na po ang hiwa para maluto yung kamote. Kasi natin na po. Ilalim lang natin yung kamote. Gusto ko po sa parok na adobo yung nagmamantika. Tapos ko po maghugas ng mga kinain na namin na umaga. At yung iba po niya mga sama-sama na. Yung mga nung gabi na nagluto ng spaghetti. At haluin po natin ito. Kasi minsan pagpagod na po, hindi na magawa namin yung hugasan. Pag mga hapon na lang yung hugasan. Haluin. Malapit na po siya. At yung kamote, malapit na po yan. Okay na lang. Sabay-sabay na yan. Takpan po ulit natin para magmantika siya. Finally po, ito po yung gusto ko sa adobo. Yung naglalagiti ka na. Ito po. Niluto siya ng sarili ng mantika. Ito yung kasarapan. Yung mga lutong probinsya. Nagmamantika siya. Napapride na yung kamote. Nakakamiss yung manok na native. Nalulutuin sa probinsya, di ba? Adobo kasama yung mga bahay guya, kaya mga itlog-itlog ng mga bata-batang itlog. So, pwede na po ito. Luto na ito. So, kain na po tayo. Yan, ready na po ang lahat. Kakain na po kami. Ano? Ito po yung tira po yung corned beef nung kaninang umaga. Nagluto ako maaga. Ayan, luto na po siya. Sandukan natin ng kanin. Eh, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Kanin pa rin. Tubig pa. Hindi na pindot. Yan. Prepare na po lahat dito. Yan. Pag ano ko rito, hindi na pindot. Ano pa rin siya. Tubig pa rin siya. Gutom na gutom pa naman ako. Wala naman yata mabibilhan dyan, ano. Sa ano ko na laboratory siguro kalan. Yan, maya na po kami kakain kasi mabibitin din lang ako dito sa kanin na to. Sarap pa naman ang ulam. So alam niyo po yung pakiramdam ng sabik na sabik tapos hindi pinagbigyan. Ayan, hilaw pa. So sana maluto. Ayan po. So muna, edit muna tayo. Tapos kontak-kontak sa mahal sa buhay. Nagmamadali pa lang ako magluto. Nauna ko po isa lang po itong sinaing eh. Parang napindot ko kanina. Kaso nga lang, parang binago ko yung saksakan. Kaya parang hindi siya, umangat uli siya. So, hintay-hintay uli po tayo. Gutom. Habang naghintay po tayo ng sinaing na maluto. So, pininaw ko na po yung mga nilabang ko. Natutupuin ko habang nanonood po ng balita. At kapag nga po nagkaroon ng mas bagyong Inting, signal number 3. Kopi. So yun nilabang ko po nung kahapon. Tabis lang matuyo. Bango pa. Narinig ko na po, nakulo na. Yun, at medyo ginabi kami kumain. Nabot ng 8:15 na. So, kain na pa po ito sinaing. Pero ngayon lang naluto. Ayan, tingnan natin kung luto na. Ayan, luto na po. Igan na din yung tubig. Pero hindi pa siya tumataas. Pero in na po siya. Tinikman natin. Kain na po kami. Buti. Adobong may kamote. Po tayo. Adobong manok na may kamote na pinaigahan. Gutom na po kami. Pray tayo. Father God in heaven, the name of your Son Jesus Christ, Lord, maraming salamat Panginoon sa buong maghapon na ginawa mo sa amin na pag-iingat, kalakasan at sa lahat-lahat. Kaya Lord, sa aming pamilya, salamat din po sa lahat ng pag-iingat sa kanila, ganun sa mga viewers namin. Salamat din sa patuloy pagkapala sa amin na pagkain ito. Pagkapala sa lahat ng mga viewers namin sa aming pamilya. Patuloy mo kaming pinagpapala dito sa Basang Taiwan at sa
kanila rin, Lord, na mga tumusubaybay sa atin, sa aming mahal sa buhay. Patuloy namin dinadala, Lord, ang nangyayaring bagyo ngayon sa Pilipinas, na patatagin mo, Lord, ang loob nila at ingatan mo sila lahat-lahat na nakakaranas ng mga bagyo, Panginoon. At ikaw lang, Lord, na nakakaalam ng lahat, bigyan mo sila, Lord, ng security at ng pag-iingat. Salamat is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Yan. Kain po, kain. Ito natin. Kailangan ko na. Opa. May kamuti po ito. Lagi ka nating recipe kahit sa sabaw. May Masarap kamuti yan. pa doon sa outdoor cooking. Hindi ko na ano. Matagal pa na masira yun. May bagong bili mo yan? Oo. Meron kamuti pa doon. Isang buwan na eh. Okay, may ugat na. Hindi po nasisira ng kamuti. Matagal masira. Huwag lang magkaroon ng sugat. Napait. Kakamay ako. Sarap. Baha na sa sa Bicol. Corninis. Binabaha din pala ito. Sa hotel na ate, baha na din. Dati talagang bagyuhin po yung Bicol. Pati sa probinsya natin, nakita mo yung school, nakapos. Baha na rin. Punong-puno na tubig sa loob ng Pantan. compound. Oo. Kaloong. Talong. Tabi naman ng dagat yun. Okay lang yun. Hindi naman lalapos na ano yun. Pero Ng ngayon nangyari, bahay. ngayon lang nangyari hanggang dito na, sa dito. Tignan. Pati mga silya, ano na, tabo na. Malapit na Dapat di mabahay doon kasi katabi ng ano yun. sobrang lakas daw ng ulan. Gawa yun ang ano, hindi ako Kain po. Ano sa po para po sa inyo lahat? gawa ng pader, siguro walang masyadong drainage. Ilang araw daw na ulan eh. Mga dami na ng bahay ngayon doon. Nung nandun kami nag-aaral, kunti pa lang Kunti ang bahay. Ngayon, di na namin kilala mga tao doon. Yung mga bata dati, ngayon mga may asawa na. Ang dami ng anak. Luwi mo na sa abroad ah. Yung mga sa Pilipinas, daming anak. Yung mga gusto magkaanak ng marami. Kunti ang panganak. Kami future naman yung ano. Inuuna. Future Busy. sa anak. Karamihan gano'n, yung mga busy talaga. Kunti lang anak. Pero pag nasa probinsya, Nag-brand out. marami. Laging maagang patayin yung ilaw. Han, pati mo ng ilaw. Kainin ko na yan. Akin lang yan ha. Ako pala french fries ang kinakain. Mga ngayon ng ilaw po sa amin eh. Pinapatay ilaw para kainin. Pag buhay nga ng ilaw, mainit yun. Kuryente. Kumakain ng ilaw. Mas mura nga dyan sa supermarket dyan yung ganitong manok. Yung sa PCX ba yun? Yung PX. PX Smart. Mahal. 70 plus pa rin yung ganito eh. Ito ba to? Kalahati. Kaya ang dami nabili dyan. Nung napag-out sa trabaho. Yan, 20 plus lang, 30. Kung ano itong bilhin dyan, birang abutan atay. Matay ng baboy na. Wala naman nga ngayon. Ano pa yung bago? Tagal. Alin, Bago. yung bago. May bago na nga po pala sa amin na liyaga. Parang kawayan. Ganun-ganun ako dati. Ganyan tayo. Tangkad na payat. Parang balat na lang po yung ano niya, yung pag ano, balat at buto. Si Ethan na pangiti ano kahit dito gusto yan. Parang sa una, parang hindi makakabuhat siya hindi makakabuhat ng bakal. Saka iba yung lakad niya, ano? Ganun pala pag sobrang ano Yung talaga. payat. Parang nga imagine ganyan ako dati, at ganyan tayo. Para pating ano, wala pa siya masyadong karanasan sa trabaho. First time niya. Katagal. Dito tanggap lang po ng tanggap. Walang diskriminasyon.
Tingin na tingin siya eh. Titingnan ako, titingnan lahat. Yung isang bago dati, wala. Diretso lang tingin sa masin. Maalam pati. Talagang magaling manukat yung dati, yung nag-umalis agad. Mainit. Nainitan yun. Nainitan. Tapos ano siguro, nabali-balitaan na daming resign. Hindi sila para-pares ng sahod eh. Kakaiba sahod nila. Hindi pa sila nagpapansinan yung bago, ano, hindi katulad sa atin na Bagong bukas batin. eh. Parang ano pa sila eh. Nagpapakaramdaman yung bago ang hintay nila lumapit. Sa atin, pag may bago, lapitan agad. Kumustahin. Kanila wala. Taglasaan ka, ganyan. Ano, wala lang eh. Trabaho. Pagkichismisan nila. Para kanina sa CR, sabi, hindi na siguro babalik ka bukas. Parang yung sinasabi niya na Ethan, ano kaya babalik pa yan pre? Doon din yung mga Taiwanese eh. Mas malala pa sa Pinoy. Mga Taiwanese. Sa chismisan. Yan, katapos po natin kumain. May babayaran po ako rito sa 7-Eleven. Ito po ay sa motor. Bali, dalawa na siya. Dalawa. Ito po ay ano, sa parking. Yan. Okay, waitaan nyo. Kasi po sa ano, kasi po dito sa Taiwan may mga linya-linya ang parkingan. Pag nagparking ka sa walang linya, yun po yung malaki. 800, minsan 1.5 sa NT. So nasa 3,000. Pero pag yung may mga linya-linya na mga talagang parkingan sa gilid-gilid, so titikitan ka na po ng ganito. Ang bayad lang po nito ay 15, minsan 25. Pag hindi mo nabayaran, tumutubo po. Kaya babayaran ko na po ngayon sa 7-Eleven. Kasi nalimutan ko na tong isa. Siguro mga 15 days na tong isa. So tara po. Yan, ang oras po ay alas 8 na ng gabi. Ngayon lang tumigil yung ulan. Dala ko yung susi para dalhin natin si Katie. Kasi baka makapunta tayo dun sa may banda-banda. Magpapatunaw-tunaw tayo. So, tara po, madilim na. Ayan. Pa tayo dun sa may banda ron. Medyo gabi na po. Ngayon lang tumila yung ulan. Kaya dalhin natin si Katie. Baka medyo malayo-layo yung puntahan natin. Kasi pag doon sa 7-Eleven isa, maraming pila. So doon po tayo pupunta. Isa walang pila tayo pupunta pag maraming pila doon sa isa. Yan, dito na tayo sa 7-Eleven. Pasok tayo. So magbayad tayo ng bills. Yan, nabayaran po natin yung dalawang ticket. Bali 30 lang po siya. 20 saka isang 10. Ayan po yung 10. Ito yung isang 20. Pila pa ako about sa ano po, SSS. 6 months kasi yung binayaran ko. Kaso naka 6 months na po ako, kaya hulugan ko ulit. So yung pinili ko po ay ano, may mga pili ano po sa ano sa mga sana. May mga pili naman po sa contribution. Ayan. Pinipili ko po ito 3,010. Ayan. 3,010. So 2 months na po yung babayaran ko. 6,000 lang sa peso. Bawasan ko na ay po kapag bawasan ko na 2,000. Bayaran ko natin sa counter. Yan, scan lang po ito, tapos okay na. Ay, so thank you. Yan, tapos pagkabayad natin, lumabas agad dito. Yan, store payment receipt. Ngayon po ay padala sa Pilipinas. Ilan papadala natin? Isa, dalawa, tatlo. Kaya awan ko yung iba po. Mga
Magdo-donate din tayo doon sa Binaha. Babawasan ko po ng padala ko sa Pilipinas. Bali, hinuhulog ko po sa ATM ko. Tapos i-Gcash na lang sa mga papadalhan. Walay po. Salamat sa aming employer kasi napakabait. Natatakot din kasi na mag-alisan. Pero talaga po naman talaga pagbigay. Ngayon lang yung pinakamalaking bonus. Bayaran ko po sa counter. So i-safety na natin. Ganun lang po, i-scan uli ito dito. Yan, i-scan tapos babayaran natin sa Pinas na. Hi. Okay na, bili tayo ng drinks kasi medyo ano tayo, medyo namamaos. Bawasan na naman yung pera na. Okay lang yan, kasahod na naman ulit. Tara po, pauwi na tayo para makapagpahinga na. Dito ko na po tapos ang video ito. So God bless po.